So, sisimulan po natin ngayon yung, ngayon June, ang title po natin ay Drawing Closer to God and to Each Other. Infusing your marriage with spiritual and relational passion. So, how intimacy with God breeds passion, amen, into your marriage. Amen? So, titingnan po natin, itong marriage, kung alam niyo po yung stool, di ba? Yung stool na may tatlong paa. So, tingnan natin ang marriage, amen, na merong three-legged na stool na kung saan spiritual intimacy, relational intimacy, and devotional intimacy. So, tatlo lang naman yung gusto kong i-highlight po dito. But before that, basahin ko lamang po yung Jeremiah. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 31, verse 3. Ayan. Okay, basahin po natin sabay-sabay. In 1, 2, 3. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Tayo po manalangin sandali. Father God, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, mangusap ka sa lahat sa amin, Panginoon. Lord, anoint your servant, O God. Ang salita mo lamang ay maitataas, ang may ririnig, Panginoon, sa umagang ito. Anoint our hearts, our ears to receive from you today. Lord, salamat, Panginoon, sa sound mind. Salamat sa puso, Panginoon, handang tumanggap, Panginoon, ng iyong mga kapahayagan. Dagdagan mo pa ito ng marami pang kapahayagan sa bawat isa sa amin, Panginoon. We thank you. We honor you, O God. We acknowledge your presence today. In Jesus' name, amen. So, doon pa lang sa Jeremiah, nung una pa mga kapatid, pinapalapit na po tayo. Amen? Pinapalapit na po tayo ng Diyos sa Kanya. Amen? Pero nakakalungkot, yung iba sa atin ayaw lumapit. Amen? So, meron pa po sa Jeremiah 31 verse 9. Okay? Jeremiah 31 verse 9. They will come with weeping, they will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble. Because I am Israel's father. Sabi mo nga, my father, my God is my father. Amen? Amen ba? Israel's father is my father. Amen? Sabi niya dito, and Ephraim is my firstborn son. So, God will make us walk, amen, patungo sa Kanya. God will lead us patungo sa Kanya. Amen. I remember, nung ako po yung bata pa, ilang beses na akong nakatanggap sa Panginoon, paulit-ulit. Pero hindi talaga ako, tawag dito. Sabi nga namin before, mga born agains. Ayan, tawag namin sa kanila mga born agains. Kasi dati sa amin, doon sa Libis, di ba, kami, nagtotongits kami, nagpupusoy-dos kami. May milalapit na mag-share ng baptist yata. Share lang kami ng gas, patatanggapin kami. So wala naman nangyari. So ilang beses po ako sinisharean po ng gospel, pero hindi po talaga ako, wala. Kasi, alam mo, ang Panginoon Diyos, lagi siyang gumagamit ng manggagawa ng mga tao para dalhin ka sa Kanya. Amen ba? Amen po ba? So, at hindi lang yun, ilang beses ako muntik ng mamatay-matay, hindi mamatay-matay. Nahulog ako nasagasaan po ako kasi sa amin, sa Libis, kung naalala niyo po yung Libis dyan, yung may flyover na, doon po kami before, doon kami nakatira before sa St. Ignatius Village. Village. Squatter kasi kami. So, andun yung pababa yung so marami na aksidente po doon. So, isa na ako doon sa sagasaan, pero buhay pa naman. Tapos nahulog din ako sa creek. Alam niyo yung creek? Nahulog ako sa creek. Okay, buti naman buhay pa rin ako. So marami nang pangyayari sa buhay ko na hindi ako mamatay-matay. Sabi nga ng iba kong kaibigan, may sa pusa ka. Amen? Actually, hindi lang yun, kahit nung nagtatrabaho po ako, kasi po yung trabaho ko po before, kumbaga nasa, sa field po kami. Ang duty po namin ay sa field, Calabarzon. So, syempre, meron kaming driver, tapos madalas sa highway po kami mabibilis. So, may pangyayari po talaga. Katulad nga yung sinabi ni Marvin,
So, alos, muntik na kami talagang mabuti na lang yung driver po na nag-drive po sa akin ay magaling. Okay? So, at least ano niya ako anong gagawin. Amen? So, hindi kami na-aksidente doon sa kalagitnaan ng parang South Expressway po yata. Mabilis ang takbo. Bigla ba namang parang huminto yung sa harapan mo. Siyempre, ang tendency nun, pag mabilis ka, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Paano ka, di ba? Babangga ka rin. So, ganun po yung ginagawa ng Panginoon. Kaya, alam niyo ba mga kapatid, kapag ikaw ay nag-asawa, amen, at wala ka sa Panginoon, at hindi handa yung puso mo, meron kang kabigatan, anything anuman, so hindi ka pa handa, magkakaroon ka talaga ng problema sa pag-aasawa. And, alam niyo po ba, dahil ang Diyos ay ating Ama, kapag kayo, especially kayo ay both Christians, pag nag-asawa kayo, syempre, sino ang father-in-law mo? Sino ang father-in-law mo? Sino? Diba, Kristiyano kayo pareho, tatay niya si God, tatay mo si God. So, sino ang father-in-law mo? Si God din, di ba? Di ba? Spiritual father-in-law. Amen? So, sabi ko nga, how intimacy with God breeds passion into your marriage. Looks at yung marriage na yan, sinabi natin kanina na three-legged stool. Mahalaga po yung tatlo na yon: spiritual intimacy, relational intimacy, and devotional intimacy. So, dun po sa verse 8, sabi dito sa James chapter 4, verse 8, move your heart. Sabihin mo nga, basahin po natin, 1, 2, 3. Move your heart closer and closer to God, and He will come even closer to you. But make sure you cleanse your life, you sinners, and keep your heart pure and stop doubting. Praise the Lord. Amen. Sapagkat kung ikaw ay na kay Kristo, amen, if you are in Christ, you have been washed by the blood. So you are pure. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are pure. Amen. You are holy. Amen. Amen. Kasi nga napatawad ka na ng Panginoon. Amen. Pinatawad ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinatawad ka ng Panginoon. Okay. So, okay, are you ready? Handa na po ba tayo mga kapatid? Lalo na yung mga may asawa dyan. Kahit yung mga may single. Sabi ko nga kanina, sa mga mag-aasawa, may balak mag-asawa, kailangan kayo po ay na kay Christ na. You are complete in Christ. If you are not yet complete in Christ, do not get married. Kasi magiging hindi maganda ang relasyon. Kaya nga, nakakalungkot no, ang dami ngayon nagli-live-in, tinetest daw mo nila. Amen? Hindi po yun ang solusyon. Kailangan, nagkaroon ka muna ng relationship kay God. Amen? Spiritual intimacy. So, number 1, journey toward God. An intentionally spiritual marriage recognize that God designed marriage to make us holy more than merely happy. Amen? Ang pag-aasawa hindi lang basta masaya lang. Amen? Hindi po ganoon. Amen ba? Kaya kailangan nandun si God sa relasyon. So, marriage, that God designed marriage to make us holy. Sabihin mo nga, holy. More than merely happy. Okay, so, ano po ibig sabihin po nun? So, spiritual intentional marriage recognize that God designed marriage to make us holy. Ano ibig sabihin po dito? Spiritual practices together. Meron kayong spiritual practices together. So, example po nun, yung prayer together, read scripture, attending a church. Amen? Ano pa? As a couple, kayo ay sumasamba sa Panginoon. Amen? Amen? You engage in worship together, attend worship services. Amen? So, kailangan meron po tayong journey toward God. Amen? Naintindihan po ba? Nakakasunod po ba tayo? Okay, yan po yung number 1. Number 2, sabi po sa John, 1 John chapter 4, verse 19, our love for others is our grateful response. Hindi ko yata nalipat. So, our love for others is our grateful response to the love God first demonstrated to us. So,
Kung hindi ka nakatanggap, nakareceive, hindi mo naranasan ng pag-ibig ng Diyos, you cannot demonstrate love to others. Amen? Kaya ang importante na you receive the love of God first before you love someone. Before you love your boyfriend or girlfriend or your husband or wife. Amen? Kasi how can you love unconditionally someone if you did not receive unconditional love from God? Amen? Wala kang kaalam-alam. Hindi mo alam yon. Hindi mo naranasan yon. So magkakaroon tayo ng problema. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Ganon. Amen? So, journey toward love. Tandaan po natin, love is God. God is love. Love in marriage goes beyond feelings and emotions. Amen? Ang love po ay hindi lang feelings or emotions. Amen? So, love in marriage goes beyond feelings and emotions. So, it involves intentional choices. Amen? Pinipili mo yung asawa mo araw-araw. Di ba may kantang gano'n? Kanta yata ng Ben and Ben yata yun. Pipiliin kita araw-araw. So ibig sabihin, you choose to love him unconditionally. Amen? Kahit na may struggle, kahit na may challenge, amen? You forgive, pinapatawad mo daily. Nagpapatawaran kayo. Amen? Amen ba? Nagpapatawad ka. You extend grace. Amen? Extra grace. Amen? Alam lang natin, extra rice eh. Kailangan may extra grace ka laging binibigay. Amen? Hello? So, ano pa? We should prioritize your spouse well-being. Amen? Tingnan mo nga yung asawa mo kung katabi mo. You prioritize your spouse well-being. Hindi yung ikaw na lang lagi. Diba? Nagja-jogging-jogging ka. Hello? Badminton. Diba? Amen? Pero yung asawa mo, hindi mo man sinasama. Amen? Kumakain ka ng mga masasarap. Diba? Kakain ka sa NIU. Kakain ka sa hotel. Ang sarap ng kinakain mo, pero yung asawa mo, wala. Hello? Dapat, i-prioritize your spouse well-being. Amen? Spiritually, physically, emotionally. Hindi puro ikaw na lang. Amen? Kasama mong barkada mo, kung saan kayo nakakapunta, pero yung asawa mo nasa bahay lang. Okay? Totoo po ba yun? Tama? Nangyayari po ba yun? Amen? Ang ganda-ganda ng pakikipagrelasyon natin sa mga kaibigan po natin, barkada po natin. But when it comes to our spouse, anong rate? Ha? 5-star ba? O 3-star? O 1-star lang? Amen? The moment nakipag-isa ka sa asawa mo, dapat laging 5-star. Amen? Or 10. Amen? Amen ba? Yung pakikitungo mo sa asawa mo, hindi yung parang, ano ka pa rin sa mga kaibigan mo, sa mga dabar cards, sa mga BFF, sa mga friendly friends. Amen? So kailangan, ganun pa rin, you should prioritize your spouse well-being. Amen? Ano pa mga kapatid? When we say journey toward love, small acts of kindness. Amen? Yung maliliit na bagay na kabutihan dapat pinaparanas natin sa ating mga asawa. So, alam mo, maliliit lang yun kahit yung mga... Kaya nga sabi natin, di ba, you should know the love language of your spouse. Amen?
Ano ba naman yung magbigay ka ng mga love notes, yung mga surprise gifts, di ba? Depende po yun sa, sa love language po ninyo eh. Di ba? Or, alam nyo, ito, hindi nagagawa ng ibang may mga couples na magsabi na lang ng I love you. When was the last time you said to your spouse, mahal kita, I love you? Amen? I love you with the love of the Lord. Sa Korean, sarang합니다. Saranghe pala, saranghe. Saranghe. Di ba? Amen? So, hindi natin nabibigkas yung mga yun. Dapat araw-araw. Amen? Alam nyo, ito importante, no, mga kapatid. Hindi importante kung gaano kayo katagal nagsama. 25 years, 10 years, 5 years, 5 months. Ang importante is you love your spouse every day. Amen? Wala po yan sa years, sa pagsasama. 50 years nga kayo, pero wala yung marriage ninyo. Amen? Kasi may mga panahon hindi nyo mahal ang isa't isa. Amen? Diba? Meron nga kayong 10 years, pero grabe yung quality naman nun. Diba? Amen? You spend time together. Amen. Pupunta kayo magpipiknik kayo sa ganyan. Minsan kasi sinasabi po nila lagi, kailangan, di ba? Hindi naman kailangan gagastos ka lagi. Di ba? Maglakad-lakad ka lang sa park. Pwede na, di ba? Kaya sa Marikina kayo, ang daming park. Di ba? Upo lang kayo sa isang upuan, tapos magmuni-muni kayo doon, magkausap kayo doon. Di ba? Okay na yun eh. Kung gusto niyo naman, magtusok-tusok kayo. Di ba, mag-date kayo, wala kayong pera, tusok-tusok na lang, di ba? Alam niyo ba yung tusok-tusok? Fishball. Kasi masyado natin ginagawang parang extravagant yung parang dating. No. Hindi dapat ganun. Huwag natin gawin laging ganun. Naalala ko magjowa pa lang kami ng asawa ko before. So, pag nag-date kami, siyempre wala kami masyadong pera. Usually, Jollibee, Greenwich, Jollibee, Greenwich. Kasi yun lang kaya namin. So, kaya nga kami na magpakasal na lang kaya tayo para maipon natin yung pera natin. Mas malaki pa, di ba? Mas makakaipon tayo kasi isang bahay lang tayo, di ba? Makakababudget natin yung pagkain natin. Makakakain tayo na mas maganda, di ba? So, kaya kami isa sa mga reason nyo kaya kami nag-asawa. Amen. Amen? Kasi di ba pag magkaiba kayong tira, pupunta kayo, mag-date kayo sa ganyan. So, gastos lagi. Amen? Amen ba? I hope nakarelate yung iba. Amen? So, kailangan din mag-sacrifice po tayo minsan eh. Hindi dapat husband lagi mag-sacrifice. Dapat kahit si Mrs. din, mag-sacrifice din minsan. Amen? Alam mo, yung wife ko, pa lang kami, parang medyo bago pa lang kami, alam mo, sinacrifice niya yung pagsakay niya ng barko. Kasi sabi ko sa kanya, pag sumakay ka dyan, hindi ko masasabi na tayo pa rin. Kasi syempre, contract po yun, di ba, sa barko. 3 years something yun, di ba, or ganun. So, hindi ko sinabi ko sa kanya. So, ginave up niya yung ganun na ako kamahal. Ginave up yung pagsakay sa barko. Amen? Ako nag-give up din ako, di ba? Hindi ako tumuloy sa abroad. So maraming dapat pwede nating i-sacrifice. Ano pa yung mga sinacrifice ko? Hindi ako tumuloy doon sa bahay na gusto ng tirahan namin ng father ko. Tumira kami dito sa Marikina kasi malapit siya sa trabaho. Yun ang sacrifice ko po yun. Kasi gusto ko malapit na lang siya sa kanyang trabaho. So maraming bagay na pwedeng i-sacrifice. Kayong dalawa. Amen? That is a journey toward love. Kung talagang mahal niyo yung bawat isa. Amen? So, kasi sacrificial love, it reflects God's love for us. Amen? Kasi si God nag-sacrifice din, di ba? Inaalay niya yung kanyang buhay. Inaalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating lahat. Amen?
So, yun, dapat nakikita po yun. Journey toward love. But, lagi natin pong tatandaan, these tools are not mere techniques, but pathways to deeper intimacy and spiritual growth in marriage. Amen? Kailangan ina-apply po natin itong mga to consistently. Hindi dapat maisip lang, ganun lang. Dapat lagi po natin ginagawa consistently. Amen? If we will do this consistently, we will experience lasting love and impact the world around them, around us, di ba? Ito yung sinasabi lagi ng mga sa relatives ko. Lagi nilang sinasabi, anong ginawa mo kay Ayan? Sabi kay Tina. Kasi meron nang bago sa akin, okay? May nabago. Nakikita nila something na merong. So ganun din naman yung sa relative naman ni Tina, anong ginawa mo kay Tina? So kasi ganun talaga pag yung love ay kumilos sa pagmamahalan sa pagsasama po ninyo, maapektuhan yung surrounding po ninyo. Amen? Once nakita nila yung love, yung unconditional love, doon sa marriage, doon sa relationship, maapektuhan din yung ibang mga tao. Amen? Why? Because makikita po nila yung God's love doon sa inyong pagsasama. Amen? Kasi pag hindi nila nakikita yung pag-ibig doon yung love doon sa pagsasama po ninyo, you cannot draw people. You cannot draw people to God. Hindi po tayo makakapag-akay ng mga tao ng kaluluwa sa Diyos. Amen? Tandaan po natin, ang marriage is not just marriage per se. Yan po ay may mission po yan. Amen? If our marriage been used to service, amen, you will draw people para sa Panginoon. Amen? Kaya sa amin at bilang mag-asawa, sa side ko, sa side niya, marami po nakakilala sa Panginoon. Nakapag-akay po kami. Amen? Hello? Dapat ganun po ang ating maging misyon. Ang goal, ang purpose bilang mag-asawa. Amen? Amen. Ano pa? Okay, kanina, diba sabi po natin, journey toward God. Next, journey toward love. Okay, next. Basahin po natin yung Proverbs chapter 5, verse 18 to 19. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3, go! And rejoice in the wife of your youth. Let her be as a loving hin and graceful doe. Let her breast refresh and satisfy you at all times. Always be exhilarated and delight in her love. Sa ibang translation talagang matinding talagang scandalous yung termino . Pero, ano ibig sabihin po nito? Journey toward each other. Amen? So sa mga mag-asawa, habang bata pa, gawin nyo lahat ng mga adventure. Amen? Amen? Yung mga time, ang tawag po nila ay wala naman masyadong mga bata dito. Tawag po namin dito ay cutie. Diba? Dapat meron kayong mga quality time, yung cutie. Amen? Iba alam nila yung cutie. So, amen? Kasi, habang bata sila, habang bata kayo, kasi paano pag pag-uugot-ugot na, wala, hindi nyo na magagawa. Amen? Hindi na kayo makakapag-travel, hindi na kayo makakapagpunta roon saan-saan, kasi medyo may edad na kayo. Amen? Amen ba? So habang malakas pa si Mrs., habang malakas pa si Mr., amen, gawin nyo na yung mga bagay na dapat nyo gawin. Amen? Para mas lalo pa yung pag-iibigan ninyo sa isa't isa ay mas lumalim pa. Amen? So, couples are encouraged to prioritize their relationship. Amen? This involves growing closer to your spouse, understanding their needs, and building a strong emotional connection. Amen? So we have to understand their needs.
yung needs ng bawat isa. Alam naman po natin siguro yung needs. Amen? Lalo-lalo na yung needs ng mga kalalakihan. Amen ba, Marvin? Di ba? Yung needs ng mga kalalakihan. Amen? Dapat na-provide. Yung mga sinasabi nila na, ano tawag doon? Dapat nadidiligan ng pechay. Amen? Amen ba? Hindi dapat natutuyo ang pechay. Dapat nadidiligan. Amen ba? Di ba? Amen po ba? So, yun ang ibig sabihin nun. Amen? Kasi yun nga yung sinasabi sa Biblia sa scripture Amen? So, kailangan po yun ay we have to have a regularly engaged. Regularly engaged. Amen? Amen? Yung communication ay laging open. Amen? With honest conversation. Amen ba? With your spouse. Listen actively and express your feelings and needs. Amen? Kaya yung mga kalalakihan, huwag kang mahiya magsabi. Hindi yung mag-ano-ano ka pa, magsenyas-senyas ka pa. Mamaya hindi maintindihan. Hello? Diba? Okay. Hindi naman pwede lagi nilang ganun. Anong ang kadalasan, lagi ko sinasabi, after nila mag-love, anong nangyayari? Talikuran. Amen? Dapat hindi laging ganun. Dapat may usapan pa rin kayo. Ang tawag doon ay ano? Anong tawag doon? Ha? Meron kayong nakalimutan ko to. Ha? Yung parang cuddle time. Tama. Thanks. Dapat may cuddle time. Okay. Ito hindi alam to ng hindi alam ng mga ibang kalalakihan kasi alam ko to no? Kapag ikaw ay baka sa iba first time lang nila to, no? Pag one night stand lang yan, walang cuddle time yan. Kasi ganun lang talaga yun. Okay, walang cuddle time. Pag nag-cuddle time, ibig sabihin may something na yun. Amen? Amen? So, sa mag-asawa, dapat hindi nawawala yung cuddle time. Pag walang cuddle time, nako, may problema kayong mag-asawa. Amen? Hello? Amen? Amen? Amen ba? Parang tumahimik yata. Ang susunod na palabas ay SPG. Amen? Amen? So, again, we should prioritize spending quality time together. Kaya nga hindi ako naniniwala, hindi ko ini-encourage na si Mr. o si Mrs. nasa ibang bansa at yung isa nandito sa Pilipinas. Amen? No. Mahirap po yun. Kung pupunta kayo sa ibang bansa, kayong dalawa, kayong pamilya na pumunta, huwag yung may isa lang pupunta. Amen? Amen? Anong mangyayari? AI na lang? Di ba? Hindi pwede yun di ba? So, kailangan, habang bata pa, again. Amen? Sulitin. Amen? Sulitin habang malakas pa. So, quality time. Again, prioritize spending quality time together. So, kahit na hindi naman laging gano'n, no? Sinasabi ko lang, parang kahit man lang meron kayong regular date, okay? Ibig sabihin ng regular date, hindi kasama yung bata kung may anak na kayo. Hiwalay pa yung pamilya, hiwalay yung kayong dalawa lang. Amen? You should share your hobbies. Kumbaga, kung ikaw ay nagbabike or nagja-jogging, isama mo si spouse. Hindi yung puro ikaw na lang yung nagbabike, di ba? Dapat, dalawa kayo. Share your hobbies to your spouse. Kung nagluluto, alam mo nung nagsisimula po kami, kasi naturuan ako magluto So, nung nagsimula po kami, ako yung nagluluto lagi sa bahay po namin. Pero tinuruan ko si Mrs. magluto. And then later on, nung marunong siya magluto, hindi na ako nagluluto. Kahit ngayon, kasi alam na yung mga anak ko, marunong sila magluto, sila na nagluluto. Okay? Alam mo, sa mga tatay, kayo po ang initiator, kayo po ang magtuturo.
Amen? Kayo magte-train sa una. Amen? Kung hindi alam ni ganyan, kung hindi alam ni Mrs. ilang mga anak mo, dapat ikaw ang nagtuturo. Amen? Ganun po dapat, you share your hobbies sa mga inyong mga asawa. Amen? Amen. Meron pa ba tayong oras? Ayun. So, okay. Basta importante po mga kapatid, yung love language ay nakikita po lagi sa inyong pagsasama. Okay, so, bibigyan ko po kayo ng mga konting practical tips. Ay, ulit-ulit. Ayan, yan. A lifelong love in your marriage involves intentional effort and consistent practice. We need to apply these practical tools. Okay, number one. Okay, number one, intentional communication. Okay? Intentional communication. Parang awa nyo na. Kapag nagde-date kayo, wala mo ng cellphone. Amen? Kumakain kayo sa bahay, wala mo ng cellphone. Nag-date kayo, nakagano naman kayo sa mga cellphone ninyo. Wala din. Walang sa-isa yung date ninyo. Wala sa-isa yung family time kasi kanya-kanya kayo ng cellphone. Buong pamilya naka-cellphone. Ang ganda pa naman ng ito nakikita ko sa iba bago kumain, imbis na mag-pray, picture muna, picture. Kanya-kanyang picture sa pagkain. Hello, ginagawa niyo ba yan? Minsan guilty ako dun eh. Amen? Pero dapat nagpe-pray muna kayo, di ba? Amen? So wala mo ng mga cellphone pag kumakain, kapag nagdi-date. Hello? Naku, umihina, pahina ng pahina. Hello? Hindi naman kayo galit sa akin, ha? Amen po ba? Wala mo ng cellphone. Please lang. Pag mag-date kayo, may family day, wala mo ng cellphone. Ano ba yan? Amen? So, set aside time each day to talk with your spouse. You can share your thoughts, your feelings, experience. Kapag umuwi ka sa bahay, sabihin mo yung mga experience mo sa trabaho, kung may masaya man, o kasi tandaan nyo, yung spouse ninyo, yun yung best friend nyo dapat. Amen? Siya dapat ng BFF po ninyo, hindi kung sino-sino. Kaya kung may problema sa trabaho, share nyo po sa inyong asawa para actually siya talaga yung pinaka-TTP nyo, yung asawa ninyo eh. Amen? Kung mayroong problema sa trabaho, share nyo sa kanya, ganito, para mapag-pray yung dalawa. Amen? Kasi, wala naman siya kinalaman sa trabaho. May kinalaman siya. Hanap buhay yun eh. Hanap buhay ninyo yun eh. Pinagkakakitaan nyo. Sino ba kumakain sa sweldo mo? Sino nakikinabang? Yung spouse mo. Amen? So, kung may problema sa trabaho, pag-usapan ninyo. Share your thoughts, share your experience. Amen? And, ikaw naman, mister, kapag ganun din naman si Mrs., makinig ka naman. Amen? Makinig ka naman pa may sinasabi si Mrs. Hindi, inuuna po natin yung cellphone. Wala na kasing inisip, sasabihin ko sana, dyaryo eh. Cellphone ang inuuna po natin. Pastor, nagde-devotion ako. Nagde-devotion ka mo talaga. Amen? Listen, actively listen. Ano yung actively listen to your spouse? Tingin ka sa mata niya, eye to eye, ganun po yung actively listening. Hindi po yung may cellphone dito. Pastor, nakikinig naman yung tenga ko eh. No, hindi po ganun yun. Actively listening, nakatingin ka sa kanyang mata. Amen ba? May natututunan po ba tayo? Number 1. Malapit na. Number 2. Quality time. Okay? Nasabi ko na kanina yan, mga kapatid, no? Na importante, okay? A happy marriage is not based on the number of days, months, or years you've been together. Happy marriage is about how much you love each other every day. Amen. Ano pa? Great marriages are more about quality years. Amen? It is more than quantity years.
Amen? Mas mahalaga po yung quality years. A great marriage is not always about how long you've been married. Amen? Sabi ko nga kanina, yung quality. It is about quality over quantity. Amen? 50 years nga kayong mag-asawa, pero yung marriage ninyo, hindi naman ganun. Hindi nyo mahal. May mga panahon na hindi nyo mahal ang isa't isa. Amen? So, ano ang gagawin po natin? Sabi ko nga kanina, kailangan lagi kayong may mga date. Amen? I-book nyo na in advance yung mga travel. Amen? Amen? Yung mga date. Amen? Yung mga date ninyo. Okay? Or it could be a simple dinner night. Amen? O sabi ko kanina, di ba, pag maglalakad kayo sa Luneta, sa park. Amen? Amen? Sabi ko kanina, di ba, yung mga kayong dalawa, magbabike or anything, ano man yung mga ginagawa nyo together, gawin po ninyo. Okay, number 3, acts of service. So, yung mga hindi mo laging ginagawa, di ba? For example, kung ikaw, mister, hindi ka nagluluto, misa magluto ka naman. Surprise mo yung spouse mo. Di ba? Paggising niya nasa bed siya, breakfast in bed, honey, parang gano'n, di ba? May mga ganung bagay para mas lalong na yung pagmamahalan nyo. Amen? So yung mga yung mga simpleng pagtulong sa mga gawaing bahay. Amen? Hindi porket ikaw yung boss, ikaw yung tatay, wala ka nang gagawin. Ako boss dito eh. So, lahat ng gumagawa si spouse o yung mga anak mo, ikaw wala ka nang ginagawa. Dapat, minsan tutulong ka rin. Magugas ng pinggan. Mag-ayos ng basura. Amen. Hello. Amen. Magligpit. Magwalis. Amen. Mga tatay, Father's Day ngayon ha. Para sa mga tatay, hindi lagi ikaw yung boss. Hindi lagi ikaw ang senyorito. Dapat, galaw-galaw din. Sabihin mo ka sa tatay, sinong kilala mong tatay dyan? Daddy, tatay, galaw-galaw din. Alam mo, kaya marami na stroke eh. Kaya marami na stroke, walang exercise. Amen? Galaw-galaw. Tulong-tulong din sa paggawaing bahay. Amen? Amen? Ano pa? Okay, spiritual practices together. You pray together regularly, mga mag-asawa. Okay, Bible reading. Amen? Amen ba? Iba po yung as a family, iba po yung yung mag-asawa nagbabasa ng Biblia, at iba po yung devotional, spiritual, personal devotion. Magkaiba po yun. So, spiritual practices together. Sabi mo nga, spiritual practices together. Okay, ano pa? Number 5. Bibilisan ko na. Worship as a couple. Hindi po yung worship dito sa sa sanctuary. Amen? Minsan ginagawa po namin yun, may magigitara sa amin. Hindi ako marunong mag-gitara eh. Kumakanta lang. So may magigitara sa bahay. So we will just sing a song. Worship. Amen? Ganun po dapat. You worship as a couple or worship as a family. Amen? Amen ba? So, syempre, you attend the church. Amen? Together. Attend worship services together. Amen? Okay, next. Okay, ito yung importante, devotional life. Sabi ko kanina, iba po yung personal devotion. Meron po tayo dapat individual devotions. Encourage each other's personal devotional time. So you have to read scripture individually and share insight. TTP. Okay, number 2, under number 6, pray for each other. So we have to lift up your spouse in prayer every day. Pray for their needs, struggles, amen, spiritual growth. So kailangan po lagi natin silang pinagpe-pray. Amen? Amen ba? Okay, next. Number 7. Unconditional love.
Choose to love unconditionally. Amen? Even when it's challenging. So we have to forgive, extend grace. And sabi ko kanina, prioritize your spouse well-being. Amen? We have to choose kindness. Amen? Alam niyo, sabi ko kanina, yung asawa mo, anak din niya ng Diyos. Kaya maging mabuti ka sa kanya. Amen? Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Yung asawa mo, anak din siya ng Diyos. Amen? So, we have to serve selflessly. Sacrifice for your spouse. Amen? Put their needs above your own. Amen? Unconditional love. Amen? Okay, just a reminder again, there is no perfect marriage, only healthy or great marriage. Okay? Sabi sa James chapter 3, verse 2, for we all stumble and sin in many ways. If anyone does not stumble in what he says, never saying the wrong thing, he is a perfect man, fully developed in character, without serious flaws, able to bridle his whole body and reign in his entire nature, taming his human faults and weaknesses. So lahat po ay nagkakaroon ng pagkakamali. Amen? Wala pong perfect. Sabi mo nga sa katabi mo, nobody's perfect. Amen? So, pag sinabi natin nobody's perfect, so sa marriage, hindi rin siya perfect. Walang perfect marriage. Kasi nagkakamali at nagkakamali pa rin po. Amen? So, ganun po. But praise the Lord. Amen? Sabi nga sa Hebrews 7, chapter 7, verse 27, di ba po nung panahon ng Israelita, laging annually nagkakaroon ng sacrifice para takpan ang kasalanan ng mga Israel. Amen. Sabi sa Hebrews 7:27, unlike the former high priest, he is not compelled to offer daily sacrifices. They had to bring a sacrifice first for their own sins, then for the sins of the people. But he finished the sacrificial system once and for all when he offered himself. Sino yung nag-offer ng sarili? Si Jesus. Amen? Si Jesus. Okay, next verse. Next verse. The law appointed flawed men as high priests, but God's promise sealed with his oath, which succeeded the law, appoints a perfect son who is complete forever. Amen? Si Jesus, inoffer po niya lahat. Amen? Kaya po nagkaroon ng perfect. Kaya so, once na ang ating pagsasama, ang marriage, ay nasa Panginoon, amen, unti-unti tayong magiging perfect. Amen? Papunta po tayo sa perfection. Amen? Amen po ba? So, yun po, kailangan nating i-practice po lahat na yun. So, meron lang ako ng story. Bigyan ko lang kayo ng konting story lang po. Ayan. So, kami po ay parehong, pareho kaming mga nag-serve sa Panginoon. Amen? So, yung mga siyempre, kanya-kanya mga single, may mga goals. Pero, siyempre, di ba, pag kayo po ay naging mag-boyfriend and girlfriend, so magkakaroon kayo ng couple goals. Amen? So, minsan yung mga ministry, yung mga ministry goals, pero pag yun ay pinag-isa po natin, couple goals po yun. Amen? So, mas better po yung two heads. Two heads are better than one. Ganun po yung kaibahan pag may asawa. Amen? So kaya nangyari dahil in love ang lolo at lola nyo. So nagkaroon ng time for the big leap. We decide a biggest decision of our life. We decided to get married. Amen. Actually, maraming mga against pa. Bakit si Tina? Bakit gano'n? Kasi nga baka daw ako parang parang ang tawag dito, ang sabi nila sa Pilipino, baka i-under ka lang yan. So, gano'n ng mga reason nila. Wala si Pastora, si Pastora nga isa sa mga against. Pero, tandaan po natin, marami naman tayong mga secret, mga
secret supporters. Andiyan sila Chris Mick, sila Naina. So, yun sila. So, salamat sa kanila. No? Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo. So, yun. Kaya alam mo, ang pinaka-importante, kapag tayo po ay, ang married life po natin offered in service to God, it's just a good, a rich, and a rewarding life because a shared connection. Kailangan, kung meron po tayong goal, amen, at tayo po ay pinag-isa ng Panginoon, and because of that love, amen, sabi ko kanina, magkakaroon po ang ating marriage life po natin magkakaroon ng impact sa ating mga surrounding, sa ating mga ibang tao. Amen? So makakaakay po tayo ng mga tao, ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Amen? And ang pinaka-importante, no, lagi natin, ulitin po natin, rekindling our connection. So magkakaroon kayo ng laging renewal of vows. Amen? Yan yung renewal of vows namin sa Israel, 2019. Actually, yan yung parang tinuturing kong talagang kasal. Kasi iba kasi yung pagkinasal ko sa wed sa Kana eh. No? Ibang-iba eh. Iba yung experience. So, yun yung parang hindi ko makakalimutan. So, yun po, mga kapatid. I hope meron po tayong mga natutunan. Amen? Sabi nga kanina, di ba, mahal po tayo ng Diyos. At lagi ang Diyos gusto niya mapalapit tayo sa Kanya. Amen? Amen ba? So, tayo po itumayong lahat.